At bago naman tayo tumungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update mula kay Assistant Secretary Albert mula sa Department of Health. Sec Albert, pag-usapan naman natin yung sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA tungkol sa zero balance billing sa mga DOH hospital. Ilang ospital sa buong bansa ang nagpapatupad nito at anong serbisyo ang kasama dito? At ang tanong ng lahat, wala po ba talagang babayaran ang pasyente, ASEC? ASEC Joey, totoong bayad na ang bill mo. Yan ang sinabi ng ating Pangulo sa kanyang SONA at yan ang pinatutupad ng Department of Health sa lahat ng mga ospital nito nationwide. Meron tayong 87 hospitals sa nationwide. Yung iba po, nasa 5 lang, nasa under construction. Kasama po dyan yung ating 4 na GOCC hospitals. Nasa ngayon po ay hindi pa kasama dito sa programang ito. Ngunit, kaya na nila na magbigay rin ng ating zero balance billing kasi meron silang sariling budget. Para malinaw lang ito, ASEC Joey, no? Iba ito dun sa sinasabi ng PhilHealth. Yung PhilHealth no balance billing kasi, nung unang panahon, ASEC Joey, pinipili pa nila kung sino. At sino yung mga pinipili? Yung ating mga indigents, yung mga mahihirap, hahanapan ka ng, miyembro ka ba ng sinasabing NHTS or listahanan ng Department of Social Welfare and Development o kaya yung 4Ps. Or iba pang mga indicators na sinasabi. Yun po yung narinig natin, may nagsabi na di umano'y pumana na namimili daw ng pasyente para sa ating zero balance billing. Ngayon po, sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang lahat po ng zero balance billing, basta po kayo ay nasa DOH hospital at nakalagak sa basic accommodation na, ASEC Joey, hindi na pangit yung mga ward ngayon. 40 sa aming mga ospital, air condition na po yung mga ward at mabango. Kakagaling ko lang po kahapon sa East Avenue Medical Center. Kompleto sa gamit, may ultrasound, CT scan, MRI, not 1 but 3 CT scans ang meron si East Avenue Medical Center. So, basta ho kayo po ay nasa basic accommodation, DOH Hospital, bayad na po ang bill ninyo. Magandang balita yan, ASEC, no? So, kamakailan rin nilabas ng PSA ang resulta ng 2024 Philippine National Health Accounts. Ayon sa datos na kinalap ng PSA, bumaba na raw ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino para sa kalusugan. Pakipaliwanag kung paano na-achieve ito, ASEC. Yes, ASEC Joey, mainit-init pa, no? Lumabas itong datos na ito. Nakikita natin sa ating mga TV screen ngayon, no? Mula sa Philippine Statistics Authority, noon pong Sabado, July 26, bago magsona ang ating Pangulo. Meron hong isang detalye dito, didiretso yung kanya lang kasi statistics po siya, no? Yung tinatawag na household out of pocket. Yung pera na binubunot sa bulsa ng mga pamilya para ito ay ipambayad sa kalusugan. Dati-rati po, nasa mga 45.3% po yan. Ibig sabihin, ASEC Joey, sa bawat ₱100 na ginagastos sa kalusugan, yung 45 pesos no, nang gagaling sa mga savings, pinangungutang ng mga pamilya, yan po noong 2023. Bumaba na po yan ng 2.6 percentage points, naging 42.7. Mukhang maliit po siya sa simula kasi parang ano ba naman yung 2.6 percentage points. Pero pag kinompute niyo po yan, ASEC Joey, meron tayong 27.7 million households nationwide. Lumalabas, nasa mga 1,350 pesos ang naitipid ng bawat pamilyang Pilipino noong 2024. Mahalaga po yan kasi nagsimula pong tinutukan ng Pangulong Marcos Jr. at ni Secretary Ted Herbosa ang pagpapatakbo ng Department of Health saka ng PhilHealth. Ngayon lang po, ASEC Joey, tumaas ng ganyang kabilis at ganyang kadami mga benepisyo ng PhilHealth at ngayong taon, uniform na yung magiging implementation, bayad na ang bill mo sa mga DOH hospitals. Bababa pa yung gastos na yan, ASEC Joey. So, ibig sabihin lang kung ano man yung mga pinapatupad na programa ng administrasyon sa pangunguna ng DOH, gumagana at nangyayari yung mga ipinapangakong yung healthcare for all ng ating Pangulo. Yes, ASEC Joey, pag sinabi namin na bawat buhay mahalaga sa Department of Health, seryoso kami at lumalabas na po sa datos natin. Yan, maraming salamat sa mga update mula sa Department of Health, Assistant Secretary Albert Domingo.